So yun, what's up mga ka-idol? This is anniversary again. So nandito na naman tayo sa ating episode ngayon mga ka-idol. So syempre kung napadaan lang sa aking YouTube channel mga ka-idol, syempre huwag niyo naman kalimutan mag-subscribe and click yung notification bell button and click all para ma-update pa kayo sa mga bago pa nating i-upload dito sa ating YouTube channel mga ka-idol. So ang video na ito mga ka-idol ay ito yung paano nawala si Chris Bosh sa NBA. Ang player na pala ito ay ito yung player ng Miami Heat. So ang kasama ito sa Big 3 ng Miami sila LeBron James at Dwayne Wade mga ka-idol. So ito yung kumbaga sino namang mag-aakala na yung yun pala ay magiging huling laro ng Chris Bosh sa NBA noong 2000. So hindi ko sure kung anong year yung mga idol yung last niyang laro. Basta yun yung nag-champion sila sa Miami Heat na kasama si LeBron James. So, para mas lalo pa nating maintindihan mga ka-idol, samahan niyo akong panoorin yung video natin. So, ang video na ito ay nanggaling kay Dame Flix. So, subscribe natin ito mga ka-idol. So, maghanap na ng pwesto para sabayan niyo akong panoorin yung video. So, huwag na natin itong papatagalin ng ka-idol. Let's go! Let's go! Chris Bosh! February 9, 2016, sinong mag-aakala na yun na pala ang magiging huling laro ni Chris Bosh sa NBA? Magtatatlong taon pa lang kasi ang nakakalipas matapos masungkit ng Miami Heat Big 3 ang dalawang magkasunod na kampyonato. Sa kabila na nag-a-average siya noon ng 19 points at 7.4 rebounds ay hindi na siya nakapaglaro pa sa NBA. Kaya naman ang malaking katanungan ng karamihan ay ano nga ba ang rason sa likod ng pagkawala ni Chris Bosh? Diretso na tayo mga repa. March 24, 1984 nang ipinanganak sa Dallas, Texas si Chris Bosh. Sa kanyang murang edad ay naimpluwensyahan at nahilig na din siya sa basketball. Sa katunayan ay 4 na taon pa lamang siya ay natuto na siyang mag-dribble. While siya ay nag-aral sa Lincoln High School at sa kanyang paglalaro dito ay napukaw niya ang atensyon ng mga college recruiters. Nagawa kasi nila ang perfect na 40-0 record. Nasungkit din nila ang state title dahil sa kanyang pangunguna. Nakapagtalakay siya noon ng 23 points, 17 rebounds at 9 blocks. Dahilan kung bakit siya ang itinanghal na High School Player of the Year by Basketball America, Powerade Player of the Year, First Team All-American, Mr. Basketball in Texas at marami pang iba. Well, dahil sa kombinasyon ng kanyang mataas na grado at dahil na din sa kanyang basketball skills, ay marami mga college team ang gustong kuhain ng kanyang serbisyo. Inoferan siya mga repa ng University of Florida at University of Memphis. Pero dahil sa mas maganda ang iniwang impression ni Paul Hewitt na coach ng Georgia Tech ay dito na siya nag-aral. Nag-average siya dito mga repa ng 15.6 points, 9 rebounds at 2.2 blocks in 31 games. Pinangunahan niya din ang Atlantic Coast Conference sa field goal percentage. Walang una talagang plano ni Chris Bosh ay tapusin ang kanyang degree sa graphic design. Pero dahil sa maganda niyang performance sa kanyang freshman year at dahil na din sa malaki ang tsansa na mapasama siya sa top 5 ay nag-decide na siyang sumali sa 2003 NBA Draft. Sa kabutihan palad ay napili siya bilang 4th overall pick ng Toronto Raptors. Hindi naman natin maitatanggi na one of the strongest ang 2003 draft class sa kasaysayan ng NBA. Nakasabay niya kasi dito sila Dwayne Wade, Carmelo Anthony at ang first overall pick na si LeBron James. Well, sa kanyang rookie year, dito ay nakakasama niya ang star na si Vince Carter. Naging desente naman ng kanyang laro. Nag-average siya ng 11.5 points, 7.4 rebounds at 1.4 blocks. Natapos ang season na yun at pinangunahan niya ang mga rookie sa rebounds at blocks. Nakapag-set nga din siya ng franchise record for most rebound in a rookie season with 557. At higit sa lahat ay napili din siya sa NBA All-Rookie First Team. Sa kabila ng maganda niyang panimula ay hindi sila nakapasok sa playoffs. Dahil sa pagkakalaglag nila sa postseason ay pagdating ng 2004 offseason ay laking gulat ng karamihan dahil tinanggal ng Raptors management ang lahat ng coaching staff at pati na din ang general manager nito. Nagdemand na din ng trade si Vince Carter noong September 2004, kaya naman pagdating ng regular season ay kakaumpisa pa lamang December 2004 ay na-trade na si Vince Carter papunta sa New Jersey Nets. Dahil sa pangyayaring yun ay si Bosh na mga repa ang maituturing na bagong kapitan ng Raptors.
Sa kanyang pangalawang season 2004-2005 ay pinangunahan niya ang kanyang kupunan partikular na sa rebounds at blocks. Nag-average siya ng 17 points, 9 rebounds at 1.4 blocks. Though nag-improve ang kanyang stats average ay hindi na naman sila nakapasok sa playoffs. Bukod kay sa kulang sa katuwang si Bosh ay masasabing nasa rebuilding process na ulit ang Raptors dahil sa nangyari last off-season. Bagamat noong sumunod na season 2005-2006 ay hindi na naman sila nakapasok sa playoffs, ay napili naman siya sa All-Star, which was the first of his 11 consecutive All-Star year. Pagdating ng 2006-2007 season, dito ay anime naging double-double machine si Chris Bosh. Nag-average siya kasi noon ng 22.6 points at nearly 11 rebounds per game. Natapos ang season na yun mga repa at nakuha nila ang third seed with 45-35 na record. Sa kanyang unang playoffs appearance ay nakaharap nila ang New Jersey Nets at talaga namang inabangan nyo ng karamihan dahil makakabangga nila si Vince Carter. Well, naging digdikan din ang series na yon, pero sa kasamaang palad ay kinapos sila at natalo noong Game 6. Pagpatak ng 2007-2008 season ay nag-average siya ng 22 points at 9 rebounds per game. Marami nga din siyang nagawang mga unexpected plays noon, katulad na lamang nito. Bagamat na nga pa sa umpisa ng season si Bosh ay pagdating ng mid-season ay muli naman niyang nahanap ang tamang timpla ng kanyang laro. Pinangalanan pa nga siya na Player of the Week noong January 2008. Well, dahil sa kanyang pangunguna ay nakapasok ulit sila sa playoffs. Dito ay nakaharap naman nila ang Orlando Magic na merong Dwight Howard, Edu Turkoglu, Rashad Lewis, Jameer Nelson, tapos meron pa silang bench player na JJ Redick at Trevor Ariza. Solidong team na maituturing. Kaya naman tulad ng nangyari last season ay napabagsak din sila sa first round. Pagkatapos ng season na yun ay dalawang magkasunod na taon nang hindi na nakapasok pa sa playoffs ang Raptors, kabila ng nag-career high at nag-average noon ng 24 points at 11 rebounds. Dahil sa kakulangan ng katuwang at dahil na din sa magandang oportunidad ng bumalandar sa kanya noong 2010 off-season ay binigay niya na ang kanyang serbisyo sa Miami Heat. Matapos siyang pumirma ng kontrata ay nabuo na ang Miami Heat Big Three na nagbigay ng malapit na kasaysayan sa NBA. Nagkasama kayo sa isang team sila LeBron James, Dwayne Wade at Chris Bosh. Sa kanyang unang taon ay pinangunahan niya mga repa ang rebounds. Nag-average siya ng 18.7 points at 8.3 rebounds. Natapos ang season na yun mga repa at nakuha nila ang second spot with 58 and 24 na record. Pagdating ng postseason, dito ay pinakita nila kung gaano sila kadominante. Sa first round ay nakaharap nila ang Philadelphia 76ers at tinapos lamang nila ang series sa Game 5. Pagdating naman sa second round ay nakabangga naman nila ang Boston Celtics Big 3 at katulad na lamang ng nangyari sa first round ay tinapos nila ang serye sa Game 5. Pagtungtong naman nila sa Eastern Conference Finals ay nakaharap naman nila ang first seed na Chicago Bulls na pinangungunahan ng isang prime Derrick Rose at talaga namang nag-init si Chris Bosh noong Game 1. Nakapagtala siya noon mga repa ng 30 points at 9 rebounds. Natapos din ang serye na yun mga repa sa Game 5. Dahil sa kanilang pinamalas na galing sa tatlong magkakasunod na round ay marami talagang nag-expect na makukuha na nila ang kampyonato. Pagdating ng finals, dito ay nakaharap nila ang Dallas Mavericks na pinangungunahan ni Dirk Nowitzki. Well, noong Game 1 ay nakuha nila ang panalo. Sa Game 2 naman nang matalo sila ng Dallas Mavericks. Nakabawi naman ang Miami Heat sa Game 3 pero pagdating ng Game 4, 5, 6 ay hindi na sila nakatikim pa ng panalo kung kaya't natalo sila sa Dallas Mavericks. Isang pagkatalo na nagbigay ng gasolina upang lalo pa nilang pagbutihin. Sa sumunod na season 2011-2012 ay nanatili pa ding dominante ang Miami Heat. Ang pinagkaiba nga lang ay nadala nila yon hanggang playoffs. Bagaman nagkaroon ng lockout ang NBA noon ay tinapos naman nila ang season na may 46-20 na record. Nag-average din siya noon ng 18 points at 8 rebounds. Well, noong playoffs ay tinalo nila sa first round ng New York Knicks. Sa second round naman ay Game 1 pa lamang kontra Indiana Pacers ay nagkaroon ng injury si Bosh at tinamaan ng kanyang abdominal strain. Dahilan kung bakit 9 games siyang hindi nakapaglaro. Sa kabutihan palad ay noong Game 5 Eastern Conference Finals kontra Boston Celtics ay nakabalik naman siya sa lineup. Sa kanyang pagbabalik ay naging solido ang kanyang laro. Umakit kasi ng 53% ang kanyang 3 points accuracy. Well, natapos ang series na yun noong Game 7. Nakapagtala siya noon ng 19 points, 8 rebounds at 1 block. Pagtungtong nila sa NBA Finals ay nakaharap naman nila ang Oklahoma City Thunder na pinangungunahan nila Kevin Durant, Westbrook at Harden. Well, noong Game 1 ay natalo sila ng OKC pero noong mga sumunod na laro ay hindi na pinagbigyan pa ng Miami ang Oklahoma City. Natapos ang series na yun noong Game 5 kaya naman sa kailang pangalawang season magkakasama ay nasungkit na nila ang kampyonato.
Pagdating ng 2012-2013 season, dito'y pinagharian na nila ang NBA. Sa taon kasi na yun mga repa, nagawa nila ang 27 game winning streak. Nakuha din nila ang first spot with 66 wins. Pagdating naman sa playoffs ay winilis agad nila sa first round ang Milwaukee Bucks. Sa second round naman ay natalo naman nila sa Game 5 ang Chicago Bulls. Pagtungtong naman nila sa Eastern Conference Finals ay nakaharap naman nila ang Indiana Pacers. Well, naging digdigan din talaga ang serye na yon. Sa katunayan ay umabot pa ito ng Game 7. Pero dahil sa magandang chemistry ng Miami Heat ay natalo nila ang Indiana Pacers kung kaya't nakapasok ulit sila sa NBA Finals. Dito ay nakaharap naman nila ang San Antonio Spurs. Sa series na yun ay hindi naman natin maitatanggi na marami tayong natunghayang mga moments na talaga naman tumatak sa NBA. At isa na nga dito ay yung nangyari noong Game 6. Lamang ng 3 puntos ang San Antonio Spurs. Bagamat hindi pumasok ang tres ni LeBron James ay nakuha naman ni Chris Bosh ang rebound. Agad niya din namang ibinigay ang bola kay Ray Allen at matapos nito ay walang pag-atubili. Tumira siya agad ng tres sa corner at ito nga ang nangyari. Dahil sa rebound ni Bosh at dahil na din sa clutch 3 ni Ray Allen na nagbago talaga ang takbo ng series. Na-force nila ang game para mag-overtime dahilan kung bakit umabot sila sa Game 7. Well, noong Game 7 ay hindi na sila napigilan pa ng San Antonio Spurs kung kaya't nakuha na nila ang back-to-back championship. Pagdating ng 2013-2014 season, dito ang huling beses na makikita natin ang Big 3 ng Miami. Nag-average siya dito ang mga repa ng 16.2 points at 6.6 rebounds. Bagamat boba ang kanyang stats average ay hindi naman natin maitatanggi na maaasahan siya talaga sa clutch plays. Well, tulad ng nangyari noong mga nakaraang season ay muli ulit na lang na-dominate ang Eastern Conference at nakapasok ulit sila sa NBA Finals. Dito ay nakaharap muli nila ang San Antonio Spurs upang subukan sana ang three-peat, pero sa kasamaang palad ay nabigo sila at natalo sa Game 5. Matapos ang kailang pagkatalo ay noong sumunod na season 2014-2015 ay umalis na si LeBron James upang bumalik sa Cleveland Cavaliers. Nanatili naman si D. Wade, gayon din itong si Chris Bosh. Pumirma pa nga siya mga repa ng 5-year $118 million contract. Sa season din ay muling tumaas ang kanyang stats. Nag-average siya ng 21 points, 7 rebounds at 2.2 assists. Pero sa kasamaang palad, isang masamang balita ang biglaan na lamang umalingongaw sa buong liga. Matapos siya maglaro sa 2015 All-Star Game ay na-admit si Chris Bosh sa Miami Hospital. During All-Star break mga repa ay sumailalim naman siya sa lung test at pagdating ng February 21, 2015 ay na-ruled out na siya sa remaining season dahil sa blood clot ng kanyang baga. Well, nakabalik naman siya noong sumunod na season 2015-2016. Nakapag-season high 31 points at 11 rebounds pa nga siya kontra Indiana Pacers. Well, dahil sa kanyang pinamalas na galing ay muli ulit siyang binoto para sa All-Star at napili din upang lumaban sa 3-point contest. Pero bago pa magumpisa ang All-Star weekend ay napilitan na siyang mag-withdraw dahil sa kanyang calf injury. During 2016 All-Star break naman ay na-diagnose na naman ng blood clot si Chris Bosh pero sa kanyang binti naman. Dahil sa delikado na ang kanyang kondisyon ay hindi na siya pinaglaro pa for the rest of the season. Pagdating ng 2016-2017 ay sinubukan naman niyang mag-comeback pero naging issue pa din ang kanyang blood clotting. Pagpatak ng September 2016 ay hindi na siya pinasali pa sa training camp dahil bumagsak na siya sa physical exam. Dahil sa pangyayaring yun ay napagdesisyon na ng Miami Heat organization na gumawa na lamang ng isang unique agreement para kay Chris Bosh para matapos na din ang kanilang ugnayan. Sa kapakanan na din syempre ng kailang salary cap. Pagdating ng February 12, 2019, dito ay opisyal na siyang nagretiro sa NBA. Well, kayo mga repa, isa din ba kayo sa nanghinayang sa kalibre ni Chris Bosh? Isa din ba kayo sa humanga sa kanyang galing? Comment down below. Bali dito na nga magtatapos ang ating video. Ito na po, grabe yung kwento ni Chris Bosh. Dito yung dahilan kung bakit siya nawala sa NBA. So, biglaan lang yung mga ka-idol. So, actually mga ka-idol, niya natapos yung 5 years contract niya sa Miami Heat. Kumbaga, pinag-usapan lang ng Miami Heat management. Yun mga ka-idol, hanggang dito na lang. Sana nagustuhan niyo yung video mga ka-idol. You know? So maraming salamat sa inyong pagpanood. And syempre, mag-like and subscribe sa YouTube. Subscribe. Maraming salamat sa inyong pagpanood.